Sawang-sawa na raw sila sa mga hearing. Pakinggan niyo mga kapatid. Ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawang-sawa na kami mag-hearing dito. Walang mang nag-utos sa inyo hindi naman yung trabaho kasi yan. Hindi nila trabaho ito mga kapatid. Kasi yung nangyari, hindi na ito in aid of legislation. Ito para nang naghahanap kung sino yung may kasalanan. Naghahanap sila kung sinong mapaparusahan. Hindi nyo trabaho ito. Trabaho ito ng Executive Department sa kanyang mga agencies. Ang daming agencies dyan, NBI, Police. Marami. Ang question na lang dito, bakit hindi nila nagagawa ang dapat nilang gawin? Wala na silang respeto sa ating legislative branch ng ating government. Wala na. Kasi puro pananakot Puro pananakot at kung makakagawa man sila ng mga batas, disadvantageous pa sa ating mga mamamayan. Ang dami na nalang ginawang kasalanan paggawa ng batas. Meron ba silang at tawagin na nating konsensya at nagsabing pwede ba nating palitan na lang ito kasi hindi ito ang tama? Hindi ko na lang banggitin mga kapatid, marami ito Itong nangyari kay Alice Go, nagiging wala ng kabuluhan ito. Sige lang investigasyon. Ibigay na ito sa mga ahensya ng ating gobyerno at palitan nyo na ng ibang mga investigation. Hindi ito, kung hindi nyo man mapapalitan, at least sa ngayon, meron na kayong magagawang legislation. Wala kayong magagawa kasi habol kayo ng habol ng tao na hindi nyo naman trabaho. Ganyan talaga ang problema, mga kapatid. Ang sabi pa ni Gatchalian, nakakahiya na daw. Nalusutan tayo ni Go Huaping, nakakahiya talaga ito at dapat may managot dito. Nalulusutan. Malulusutan talaga tayo. Kasi nga, ang ating gobyerno, hindi kailangan ng malamyang leader na kagaya ni PBBM. Kailangan strong. Willed siya. Meron siyang will na talagang gagawin niya ang dapat gawin. Hindi puro pananakot. Ito na naman si PBBM. Heads will roll. Heads will roll. Nako, heads will roll. Saan? Pagugulungin. Yun ngang pogo, di ba sa kanyang sona, sabi niya, kailangan daw maputol na. Ihinto na. Pakinggan nyo itong kay Marcoleta. Bakit po binago nyo ang kautusan ng Pangulo? Nainis lang si Marcoleta. Wala naman Dapat immediate yan. Hindi nyo magawa. Hindi nyo kaya ang mga ahensyang ito. Naawa ako nitong Marcoleta pero sa iba, lalo na dyan sa Senado, puro lang mga ito, palabas Okay. Puntahan naman natin si Inday Sara. Ano naman ang inyong masabi? Ako, meron akong sabihin. Magustuhan man o hindi, pero ito ang gusto kong sabihin. Yung kanyang pagka-Vice President, nasa ngayon pinagtutulungan talaga. Halata pinagtutulungan. Itong mga ganitong mga statement, itong statement ni Sara. Pakinggan natin mga kapatid, Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Bakit hindi ito lumalabas sa media, mainstream media? Yung bang merong mga comment ito si Risa Hontiveros o kung sino mang makakaliwa, mga kalaban nito, na magtuturo talaga na hate nila ang mga Duterte. Talagang ayaw nila. Hindi lang galit, takot pa sila na babalik in power ang mga Duterte. Bakit kayo nagagalit? Bakit kayo natatakot?
balikan muna natin si Sara. Dati kasi tahitahimik lang si Sara. Wala kang marinig kahit konti, wala. Kasi sa palagay ko, alam niya, dahil kasama siya sa organization ng executive branch ng ating government, hindi dapat siya manira o hindi dapat siya, sabihin na nating mamuna, umugo against, verbally or kung ano man yung gagawin niya, against sa administration na kung saan nabibilang siya. Kaya lang, sumobra na rin. At ang nakita ko naman malamang ang kalaban talaga niya, itong ating upper and lower house. Pinagtutulungan. At ang kanilang itinataas ngayon, napansin ninyo? At ito rin ang sinabi ni Cayetano, ang sinabi niyang sila daw ay parang ruled by the women sa kanilang mga hearing, mga inquiry. Alam nyo, itinataas talaga nila si Risa Hontiveros. Halata naman Kasi si Risa Hontiveros, parang siya ngayon ang flag bearer ng oposisyon. Siya ngayon yung kapalit kay Lene. Meron akong narinig dyan, nabasa pa nga, na parang ini-entrust na ni Lene ang leadership ng Liberal Party. Yung grupo nila yung mga makakaliwa, yung mga dilaw, no? Kay Hontiveros. At itong ating mass media, itong mga elites, dito yan pabor sa mga liberal, sa mga yellow. Kaya ito ngayon, makikita ninyo, talagang gusto nilang puksain, patayin, ibaon si Sara. At itinataas nila si Risa. Kaya lahat ng mga inquiry dyan, kahit walang alam ang taong ito, siya ang inilalagay. Meron na nga yata isa pang bago ngayon, yung Committee on Justice. Siya daw ang ilalagay Hindi ko na makita yung video na yun, pero siya daw ang ilalagay para mapagpapatuloy itong investigasyon patungkol nitong pugo at saka yung mga kung ano pang mga anomalya. Nasa tingin ko, gagamitin lang talaga ito para hahabulin ang mga Duterte. Habulin nila ito. Gawin nila itong, anong tawag nito? Instrumento, gamit, para ito ay parang makinarya na sisirain ang mga Duterte. Nasa inyo na yan, mga kapatid, mga maka-Duterte. Kasi ako, hindi naman ako maka-Duterte. Tinitingnan ko lang kung saan yung maganda. Pero sa tingin ko ngayon, wala talaga tayong mapipili. Kahit si Sara, Pero in between two evils, dito na lang tayo kay Sara sa tingin ko. Kasi at least, itong taong ito, ang kanyang kaisipan, puro out of the box. Alam niyo yung out of the box? Marami siyang iniisip na hindi yung bang traditional. Kaya inaayawan ito ng mga traditional politicians na kagaya nito sila si Risa Hontiveros. At saka yung iba nasa Congress, sa lower house, Ayaw nila ito. Example na lang, yung kanyang libro na sinulat. Out of the box ito Kasi bakit? Kahit ngayon lang tayo nakakarinig na isang government official gagamit ng pondo ng gobyerno na malimbag ang kanyang aklat para ma-distribute. Di natin alam, baka politically motivated ito, pero at the same time, meron ding parang purpose na at least may mababasa, hindi ko pa nga nabasa yung libro, ewan ko, hindi pa makakusga, na ma-improve ang ating mga kabataan sa kanilang reading and comprehension. Kasi yan talaga ang pinakamababang antas ngayon sa ating mga estudyante. Kaya tama yon. From grade 1 to grade 4 ba yon? Sinabi nila na mayroong aklat na ganyan na mababasa. Siguro mabasa natin, husgahan natin sa sunod ito, itong libro ni Sara. Out of the box. Hindi siya naka-confine na parabang naka-box na lang siya na ayaw niyang lumabas out of the box. At willing naman din siya
na kung ayaw, siguro, di wag ituloy. Pero at least, meron siya ginawang aksyon. Ang nangyari yan, nagiging issue kasi 10 million ba yung budget na kailangan. Mga 200,000 na libro ito na magkakahalaga. Pagpalimbag lang ewan ko lang kung may kita siya nito, pero malamang wala. Yung pagpalimbag lang nito, pagpagawa ng magiging libro, ay 50 pesos per book. Mura na yon. At ito ay i-distribute. Ngayon, ang problema nito ngayon, kasi parang ang nangyari, ginagamit niya ang resources ng government for two reasons, two purpose. Una, para sa requirement or need ng ating mga kabataan. Pangalawa, meron ding political motivation. Kasi ilalagay niya pangalan niya doon, di ba? O di okay lang din para sa akin ito. Kasi lahat naman kayo, lahat naman sila nandyan sa ating sa gobyerno. Ginagamit naman ninyo, ginagamit naman nila itong ating machinery, ang ating resources, para yung mga political aspirations nila tumatakbo, lumalakad. Lahat naman sila ganyan. Mas matindi pa nga yung iba. Kasi sikreto talaga, hindi natin alam. At wala talagang pakinabang. At least itong kay Sara, pinaghirapan niyang gumawa ng aklat. Aklat ito. Para mabasa nating lahat. Kung magkaroon ng ganyan, siguro bibili ako ng iilan-ilan. Para lang may mababalik na pera sa gobyerno. Ang ano kasi nito, hindi ko lang alam kung paano ginawa ang mechanism, ano? Ang ano kasi nito sa tingin ko, pagka nabenta ito, ay babalik din sa gobyerno ang pera. Ito kasi, no? Kaya lang, syempre, out of the box, kasi ngayon lang nangyari ito. At ito ang ayaw ng ating mga traditional na mga politicians. Mag-isip na mga tayo ng ibang paraan, mga traditional politicians. Hindi yung paulit-ulit na lang na ganyan, walang nangyayari, kagaya nito ngayon. Dapat baguhin ninyo yung sistema ninyo. Hindi na nakukuha ang mga tao sa ating mga ahensya, private or public man ito, hindi na nakukuha sa pananakot. Sabihin nyo ikulong, nagpapakulong I-cite in contempt, nagpapacite in contempt. Wala nang silbi ang inyong pananakot. Kaya baguhin ninyo, lumabas naman kayo out of the box. Siguro baguhin nyo, hindi na ganitong paraan. At kung kailangan talaga ninyong i-apply ang kamay ng batas, dapat may coordination kaagad kayo sa ating mga agencies. Yun siguro ang gawan ninyo ng legislation. At pagkalimbawa, meron kayong nakitang ganito. Kaagad-agad mag-issue kayo ng ganito sa Senado, asking or requesting a certain agency sa ating government na itong tao nito ma-hold o anong gagawin, maimbestigahan, ganyan. At magbibigay kayo sa inyong legislation ninyo, kayo ay bibigyan ng authority na para bang mag-request ng isang grupo ng mga pulis o NBI o ano dyan na magre-report sa inyo to investigate. Ganyan dapat ang gawin ninyo. Kasi itong mga ahensya natin ngayon, wala na ito. Kumbaga, ano na sila? Manhid na Wala nang gagawin ang mga ito. Lulukuhin lang kayo dyan sa Senado. Mga kapatid, ganun nga. Lukuhan na lang si Alice Go, makaalis ba yun? Kung yung Bureau of Immigration nagbabantay talaga. O kaya, binabantayan para pag pinalusot, hindi mapapansin. Kaya wala na Wala nang visa. Nakita ko merong Taiwan yata na media, mainstream media at saka Indian. Nagtatanong din sila kung bakit nakalusot na wala na si Go. May mga Pilipino pa yatang na-interview na mga taga-president. Kaya lang wala din. Kasi nga, ang ating kaisipan, na tayo? Wala na tayong ibang klaseng kaparaanan upang ma-resolve ang ating mga problema sa Pilipinas. Di na talaga ito Ako, bilang isang mamamayan nagsasalita ng ganito, gusto ko rin sanang tumulong. Pero paano? Kasi kung si Sara Duterte
na gustong gumawa ng mga action, mga programa, mga changes na out of the box, ayaw nga nila. Kagaya niya, manghingi siya ng confidential fund. Ayaw ibigay. Tinatanong saan pupunta. Pwede naman kayong gumawa ng legislation pantungkol dito eh. Sabihin na, sige, ilagay natin yan, pero sige ha, i-release natin yan, approve natin yan. Pero dapat, gawa muna tayo ng legislation patungkol dyan. Ganito, ganyan, ganyan. Hindi na kailang bulgar natin sa labas, tayo-tayo na mag-uusap kung saan ito gagamitin. Ang nangyari kasi sa mga taong ito, wala pala talagang traditional pa. Pag budget, kailangan ibulatlat mo rin sa karamihan. Hindi naman kailangan yun. Kasi may mga confidential talagang kailangan gawin ng ating government through the office of the president or office ng vice president kung kanino man dyan, na kailangan hindi alam kung saan ginamit yung pera. Ang problema nga lang, itong ating audit system sa Pilipinas, kagaya ng ibang bansang corrupt din, ay mga corrupt din yung mga nag-o-audit. Yung COA. Kaya paano tayo aasenso mga kapatid? Hanggang salita lang tayo ng salita, may magagawa ba tayo sa ganito lamang? Ako, kunti lang inaasahan ko eh. Kaya lang ayaw ko naman din na wala akong gagawin. Kaya kahit sa akin man lang pagsasalita, at least man lang, meron akong nagawa. At least man lang kayo na nadaan sa channel na ito at sa mga nag-subscribe, salamat sa inyong lahat, ano? At sa mga nadaan dito, at least man lang, may maririnig tayong ibang kaisipan. Kasi palagi nating nakikita ngayon sa social media, mainstream media, chismis eh. At saka yung inuudyok na ang ating mga damdamin, napapanig tayo kung saan. Halata namang talagang gusto nila i-divide tayo mga kapatid. Gusto ba natin i-divide tayong mga Pilipino? Ako nga, bilang taga Visayas, gusto ko na nga humiwalay sa Luzon eh. Kasi kung titingnan ninyo ang kalakaran talaga ngayon, naiiwan kaming taga Visayas at saka Mindanao. Pero ayaw ko yun kasi isang bansa lang tayo at napakahirap sinong gagawa niyan. Yan ang na-describe ko nung una kong video, nung nakaraan, ano? Tungkol nitong PI ni Duterte na hindi rin tama. So, ganyan ang kalagayan natin sa bansa ngayon na kung iisipin natin ang nagtutunggali itong mga babae. Ang ako, hindi naman lahat ng kababaihan at pagpaumanhin ninyo, no? Hindi naman sa bias ako sa mga babae, na-underestimate ko itong mga ito. Pero kagaya ni Risa Hontiveros, tingnan ninyo. Sa kanya lang pagsasalitang malumanay, walang impact. Wala yung dating na merong authority. Wala. Nakikiusap ako'y nagpapasalamat. Palagi tayong ganun ang ating style ng pagsasalita na wala talaga tayong makukuhang commitment, cooperation. Dahil talamak itong ating mga korupsyon sa ating mga ahensya ng gobyerno. At alam nila na kahit anong gawin ng kung sino mang nandyan sa taas, walang mangyayari. Kahit si PBBM, yung pananakot niyang heads will roll, wala yan. Pero kung panahon ni Digong, kasi gagawin talaga ni Digong eh. Pag sinabi niya, papakain ko yung bala, ipapakain talaga yan. Kaya nalaman nyo naman yung pinakain yung sigarilyo ng isang foreigner, tinanong sino ka ba? Pinakain nga yung sigarilyo. Meron pang pinakain yung papel, dahil listahan yata yun ng mga kuwan. Sino ba yung gano'n? Pinakain talaga. Gagawin talaga. Masama, hindi talaga tama, out of the box, hindi traditional. Pero bilang Asian, hindi tayo mga Western eh. Kailangan natin ng ganang klaseng government, ng klaseng leadership. Ang problema nga lang, ang Pilipino lang, bukod tangi sa lahat ng Asian, at tayo lang Pilipino, na pagkaganitong klaseng autocratic, o sabihin na nating dictatorial na government,
Ang corruption naman. Kaya kahit kasaan pupunta ka ng democratic or autocratic or kung anong form of government, ang corruption hindi talaga mawala. So, ano kaya mangyari sa atin? Nasisira talaga tayo, no? Wala na eh. Ewan ko lang kung mayroon pang pag-asa at ang ating Pilipinas. Ang ating bansa. So, balik tayo kay Sara. Para sa akin, sa ngayon, kung wala nang iba, no, ang magtutugali, ito lang si Sara at saka si Risa Hontiveros. Kasing kitang-kita na eh. Si Risa Hontiveros, ginugroom na nila ito. Pero pag meron tayong ganitong klaseng leader, na dito pa nga lang sa Senado, hindi pinapakinggan eh. Lalo pa nagiging presidente yan. Mas lalo. At least si Inday, pag hindi Inday Sara, pag hindi ka gumalaw, nanununtok yan. Ha? Hindi mag-iingay-ingay yan. Pagka ayaw mo, hindi ko sinasabi manununtok, yung literal na manununtok ka, talagang ang ugali nito, pag meron siyang kailangan gawin, at hindi mo sinunod kung ano yung nasa batas, o kayang pakiusap, patay ka talaga. Tingnan mo to si Risa Hontiveros. Kaya pala nanalo pala ito, dahil sa tulong ng mga Duterte. Ay ngayon, anong nangyari? Talagang sinuwag ngayon ito si mga Duterte. Wala na eh. Tapos na. Nakuha na niya yung kanyang gusto. Kung parang sa lalaki, nakita Inday, bahala ka na sa buhay mo. Ayan na. Bumabaliktad na. Ito ang mali din ng mga Duterte, ano? Masyadong nagtitiwala, lalo na dito sa mga Marcos. Nagtiwala eh. Sa bagay, noong mga panahong yun, hindi pa rin kasi ready si Sara. Ako sangayon ako, na nanalo muna si PBBM, Vice President lang siya. Kasi dapat, maano ba niya? Meron siyang makita niya, magiging gamay niya, mga kilos, kung ano mong dapat ikilos dito sa executive branch ng government. Mahirap din eh, pagbago ka. Mahirap yun, babae pa. At ang daming kalaban. Sa Congress lang ngayon, sa lower house, wala na. Si Erwin Tulfo, dati ang ingay-ingay yan. Ngayon, ganun na lang eh. Takot eh. Pag sinabi ni Romualdez, wag mong isama yan sa committee, kahit anong committee. Mawalan siya ng kita. Wag mong bigyan ng ganito. Mga pork barrel bang tawag nila yan? Mga allowances o kaya ano dyan. Wala, takot. Kaya pag nakita mo si Erwin Tulfo ngayon, parang kawawa eh. Nakaganon lang sa gilid. Oh. Parang nakikinig lang. Ngiti-ngiting lang, ganyan. Pag nadaanan siya ng camera, mga 2 o 3 video na nakita kung nadaanan siya ng camera, wala eh. Ito si Rafi Tulfo, isa rin yun pag napasok na dyan. Ngayon pa, ano pa yan? Patapang-tapang pa. Pero pagka nagiging leader na yan, talagang leader ng bansa, makuha ba niya yan? Ngayon nga lang tinatakot nga lang niya. Pero pag nandun ka na as president, hindi na makukuha yan. Kasi isa yata ito sa mga parang gusto rin ng mga tao na humabol, tumakbo ng pagka-presidente. Mga kapatid, mili naman tayo ng maayos. Si Sara, hindi talaga best bet. Pero sino namang ilagay ninyo dyan na sincere? Hindi dahil ako'y Bisaya, ha? Hindi yan. Hindi kaya ako'y taga-Mindanao. Hindi. Ang qualification ni Sara, nandyan lahat. Graduate siya ng isang kurso na masabi nating maintindihan niya kung ano yung pagpapapalakad. Kasi graduate ito ng law. At nag-practice na ito. Siya ay may experience na siya about governance. Pagka-mayor. Kasi ang mayor ay para itong maliit na presidente, maliit na bayan ng isang syudad o municipality, pinamumunuan ng mayor. I-multiply mo yan times 10, yun ang presidente. Yun ang authority niya. Yun ang experience ng taong ito na masabi nating pwede na siya diyan kung ano man ang kanyang magiging function as the executive, as the leader of the executive branch of our government. Pipiliin mo yung nandyan ngayon, puro lang salita,
puro lang pananakot. Wala namang nangyari. Ang gusto ko lang kay Sara ngayon, although hindi ako supporter ni Sara, ang gusto ko lang, nagustuhan ko, tahimik kasi. Pero pag once na lumabas, full force ito. Nandun, talagang full force. At wala siyang iniisip. Kung siya ba'y mananalo o sige siya ba'y magiging popular, wala yan sa kanya. Basta ang sinasabi niya, kayo. Mga walang niya kayo, mga traidor kayo, mga plastic kayo. Ginagawa niyo ito para sirain kami. Ganito, ganyan. Wala siyang kinatatakutan. Yan ang kailangan natin. Hindi yung, would you like to, thank you, at least, ay nakakuha na tayo ng commitment sa BI at saka kung anong department. Wala yan, madam. Hindi nakukuha. Ito ang inyong style kasi mga progressive eh. Yung palambot-lambot, yung ang ganda-ganda ng pananalita. Ayaw nyo makasakit ng damdamin. Ayaw nyo makasaling ng damdamin. Ito style ng progressive eh. Kasi kukuhanin nila yung damdamin ng tao. Ay, pag nakuha na, yun na yun. At saka yung mga bigay-bigay, although lahat ng politiko, kasama na siguro dito si Sara. Ganyan talaga ang style. So, wala na tayong ibang magagawa ngayon until 2028. Ating suportahan na lang si Sara, i-group natin siya. Kung ano man yung mga nagawa niya ngayon, na mga mali-mali, sabi nila, mali-mali daw eh. Sino ba namang hindi magkakamali? Okay pa rin yan. Kasi nga, sa qualification tayo, nagbabase. Ang isa pa nga sa kanyang qualification, yung kanyang pagka-open-minded, yung kanyang yung isang klaseng tao na hindi traditional. Sana hindi magiging trapo din ito pagka nagiging presidente na, Iano natin, suportahan natin si Sara. Itong si PBBM ngayon, suportahan pa rin natin kasi siya nang nandito eh. Ang problema nga ang lang nito ngayon, dahil pag-aaway ng dalawang grupo na ito, pamilya-pamilya na ito, di ba? Nagtatawanan, nakangiti-ngiti, itong mga makakaliwa ngayon, itong mga progressive, itong mga dilawan, itong mga oposisyon. Nag-aaway na sila, Panahon na natin para itong dalawa magdurugan, magpatayan, sila-sila, tayo lang ang matitira. Papayag ba tayo mga kapatid na ganyan? Sa politika, wala tayong magawa kung mag-aaway talaga dalawang grupo na ito, Marcos at saka Duterte. Pero, meron tayong isang magagawa, ang pagsuporta kay Sara Duterte sa pamamagitan ng social media. Kasi sa mainstream media, wala na. Kuhang-kuha na ito ni Risa. Kaya, lahat ngayon makita ninyo, pati ang Senado, at pati dito ngayon sa lower house, ang pinagpagsalita nila, mga babae. Meron naman siguro mga lalaki, pero ang mga nakita ko palagi dito sa YouTube, at saka mga interview, mga babae. Kita nyo na ang dahilan. Iyan ang problema ngayon. Kasi pag ang babae, qualify ko hindi lahat, ipagpaumanhin po ninyo, hindi lahat ng babae. Pero pag ang babae ang linagay, unless na kung ang anyang values, ang kanyang mga virtues ay kapareho kay Sara Duterte, huwag na natin i-consider. Huwag nyo nang i-consider. Kasi, magkaka-problema lang talaga tayo. I-groom na natin. At ang pag-groom natin kay Sara Duterte, ulitin ko, sa pamamagitan ng social media. Mapagpalang araw po sa ating lahat.